panahon ng kampanya. Ha? Dapat isariwain natin yun kung paano tayo naging 12-0 sa Cotabato City. Unahin ko galing doon sa dulo. Then gusto mo isama kita. Pati yung mga kalokohan mo, bulgar ko dito. Ha? Yung pagiging mahilig mo sa Zumba. Ha? Tsaka yung mga kaibigan mong Indiano. Yung nasa dulo, idol ng masa. Masipag na barangay kapitan. Tumutulong hindi lang sa Cotabato City, kundi sa mga kapit munisipyo din natin. Lagi ito sa Sultan Kudarat, nagsisettle ng rido, kumukuha ng rape victim, diba? Naghahabol ng kawatan. Palakpakan natin. Isa rin masipag na Councilor Jonas Muhammad. Yan. Ang nagpahuso ng ilibreng sakay, isusunod na daw ilibreng pag-aasawa. Doon na ako mag-a-apply. Ito, isa rin sa naging napakasikat na re-electionist ng panahon ng 2025 elections. No doubt na ma-re-elect talaga ito dahil isa siya sa mga sumama sa akin nung panahong iniwan ako ng mga dati kong kasama sa sanggunian. Palakpakan natin si Councilor Eli Boy. Ito, hindi ko alam kung kailangan ko pa bang ikwento sa inyo gaano siya ka-playboy. Ilan na asawa mo na tumiki? Pamangkin ko talaga ito na napakalapit na pamangkin pero hindi siya nagmana sa akin kasi isa lang asawa ko. In fact, hanggang ngayon wala pa akong asawa ulit. Sino mga dalaga dito? Huwag na kayong mahiya, hindi ako mapili. Sino mga dalaga dito? O mga single mom? Biyuda. Ay, ayaw ng mayor. Ayaw ng mayor. Ito, representante rin ng mga kabataan sa Sanggunian, Councilor Michael Datumanong. Nag-iisang babae sa konseho. Tunay na babae. Introduction ko sa kanya ng panahon ng kampanya eh. Tunay na babae. Diba? Maganda, matalino, may paninindigan. O, matangkad daw, sabi ni Atty. Malang. Mas matangkad pa sa akin si Ate siya eh. Magkamag-anak din kami nito pero hindi nangangahulugan na gusto namin kami lang sa City Council. Wala kami mga anak na tumatakbo kahit anong posisyon. Councilor Shalimar Candao ang champion ng kababaihan. And ito, hindi na kailangan pakilala to. Kung nakamayan ko, sa kanila na ako lumaki. Ang turo kasi sa amin ng tatay niya, pag nagkamay kami dapat sincere, no? Maramdaman ng tao. Kaya sa kanya, parang nasubrahan man kaigpit. Ito, masipag din natin konsehal, laging naghahanap ng kung anong pwedeng itulong sa Cotabato City, Councilor Dato Raiz Sema. Hindi ko alam kung nalulungkot ito na bahagi na sila ng Maguindanao del Norte sa part. Hindi ko rin alam kung ito bang tamang panahon para sabihin ko sa iyong goodbye, Kuya Max. Pero mamaya explain ko yan sa inyo ng konti. Hindi po sila nawawala sa Cotabato City. Bahagi pa rin sila ng Congressional District ng 1st District. At definitely lahat ng benefits na tatanggapin ng Cotabato City, tatanggapin pa rin nila. Pero doon sa naipasang BTA Bill 415, sila ay naisama sa Sultan Mastura at 5 barangay sa Sultan Kudarat. Kasama niya ang Poblasyon 7. Explain lang mamaya ng konti. Councilor Muhammad Ali, Dance Mangelen. Di ba gwapo? Siyempre, Muhammad Ali pangalan namin. Saway, pabor-pabor. Ito, ang ustad sa grupo namin na gustong-gusto, pero sabi niya, hindi daw pwede, lalo na ngayon na abogada na yung asawa niya. Totoo, ayaw mo talaga magdagdag? Hanggang tingin lang tayo? Hanggang tingin lang? Hanggang tingin lang? Nakalive tayo, nanonood ang asawa.
ang pinakamabait sa aming grupo, bawal ka magmura, bawal ka magsabi ng hindi maganda, bawal mag-chismis. Yan, si Councilor Fights Ike Edsla. Napakasipag din ito. Ang dami na naipasa. Pag-umpisa pa lang namin itong 2025. And of course, yung nagsalita kanina, ang pinaka-fiscalizer sa grupo. Dapat wala ng fiscalizer kasi magkakasama kami sa partido eh. No? Pero kung sa tingin ng mga konsel, sila lang yung naaway ni Atty. Malang, nagkakamali sila. Kasi ako lagi na din akong inaaway. Dahil gusto niya palaging tama yung ginagawa natin sa city government. At kailangan natin ng mga kasamang ganyan. Hindi naman porket magkakasama tayo, lahat na lang oo tayo ng oo. Ganun din naman yung trabaho ko sa City Council nung konsehal pa ako. Palakpakan po natin, napakasipag. Councilor Attorney Anwar Malang. Nag-iisang abogado, ang author ng libreng pautang. Ay, walang interest. Pero magbayad kayo, ha? Ito ka to, nag-start din ito. Ha? Matagal na. May bayad. Ay, hindi pala libre. Angel Fund. Pautang na walang interest. Okay. Yan yung Tapos, meron yung sa dulo ng kanyang ordinance na and we pray na ang mga hindi magbabayad, sana kunin na ni Lord. Sana all. And of course, ito yung nagpauso ng pagkagwapo-gwapo. Ano. Parang nagkakatotoo tuloy, Vice. Marami nagsasabi, blooming daw ako. Yeah. Sino nagpapa-blooming? Bahala na kayong mag-isip. Gusto niyo sabihin ko sa inyo sino? Sino? Sa pagkatsismosa ninyo. Ito, ang ating napakasipag na Vice Mayor, kahit minsan hindi ko po tiningnan na hindi maganda yung ginagawa niyang pag-iikot, pamimigay ng bigas, pagtulong sa mahihirap, dahil lahat naman kami dapat pare-pareho ng ginagawa. Nagkataon lang, legislative sila, executive ako. Pero hindi nangangahulugan na porket Vice Mayor ka at legislative ang trabaho mo, doon ka lang sa opisina mo, magmukmok ka, hindi ka nalalabas to reach out. Remember, our goal in running for public office is service. Hindi naman po pwede sa loob ng opisina ka naman sa servisyo kasi Vice Mayor ka. Ang trabaho po ng Vice Mayor, mas mabigat pa sa Mayor. Kasi meron na siyang council, meron pa siyang trabaho sa opisina na kailangan niyang pumasok 8 to 5 in the afternoon. Si Mayor po, anytime pwede lumabas ng opisina. Lalo na kung naghahanap ng babe. So palakpakan po natin ang napakasipag Vice Mayor Sultan Johar Madam. Wala na akong mahihiling pa talaga, no, na maging Vice Mayor ko. At gaya ng sinabi niya, hanggang napapakinabangan niyo pa po kami, hanggang may nagagawa pa kami mabuti for Cotabato City ay magtutuloy-tuloy kaming tandem, inshallah. Inshallah. And of course, batiin ko siyempre yung ating napakasipag na City Director ng MILG. Si CD Edgardo Padolina. Yan. Kamiyembro din namin yan. Takot sa asawa. Pero may sideline ka ba? Wala. Kaya takot ka kasi naka-live tayo. Actually, tapos na yung speech ko. Hanggang doon na lang. Well, ano ba ang essence nitong? First of all, I'd like to congratulate you for being the first ever officers and members of the Cotabato City People's Council. Palakpakan naman ito ng mga sarili. At kayo rin ang kauna-unahang na-induct into office na People's Council sa kabuuan ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim. So this is another history sa Cotabato City. Remember, tayo lang yung grupo na nagkaroon ng 12-0. Tayo lang yung nagkaroon ng napakalaking number ng boto. Ngayon naman tayo ang nag-set ng kauna-unahang People's Council. Itong People's Council, nag-umpisa ito nung panahon ni Secretary Jesse Robredo nung siya ay mayor ng Naga City. Dinala niya ito nung siya ay naging secretary ng DILG. Sa ibang mga lugar sa Luzon, Visayas, ginagawa na ito. Pero sa Cotabato City, nais natin itong umpisahan noong ating first term noong 2022.
pero hindi natin nagawa dahil sa dami ng concerns. Remember, nagka-problema po ako kalagitnaan ng aming term. So naubos yung ating oras sa pagsagamba na ay side, na ay flying kick, na ay siya tawag gani, uppercut, na ay jab, no? O sa'yo, napelaparo. Pero ikaloy antas Ginoo, nakasurvive ta. And now, we have a better Cotabato City under the leadership of your Team 12 Season. Ano yung nais nating gawin ng People's Council? Etong People's Council ay binuo natin. Maraming salamat sa CPDO for being the Secretariat and MILG, of course. Binuo natin ito hindi para magkaroon lang tayo ng another layer ng organization sa city government. Honest to goodness yung pagtatayo natin ng People's Council dahil nais natin magkaroon ng katuwang sa dalawang bagay. Kung gumagawa tayo ng tama, dapat sabihin sa atin ng Cotabato City People's Council, Mayor, Vice Mayor, Councilors, continue doing a good job. Ha? Kailangan natin yun. Kinakailangan na i-inspire din ninyo kami kung gumagawa kami ng tama. Pangalawang bagay, other side of the coin. Pagka meron kaming ginagawang hindi tama at sa tingin ninyo hindi makakabuti para sa nakararami at hindi para sa lahat, by all means, huwag kayong magdalawang isip that as a council, no, not as an individual members, as a council, iparating ninyo sa amin ang inyong mga hinaing, ang inyong mga observation, 100% sa ngalan ni Vice Mayor at ang ating mga konsihal at ng mga kawani ng city government, pakikinggan namin kayo at itatama natin kung talagang merong mali. Okay? Pero dadaan tayo sa proseso. Kung meron kayong pinarating sa amin, pag-aralan natin. Then pag-usapan natin. Ganito ka-importante yung People's Council. Ayaw natin na maging isang bahagi lang kayo ng mga organization sa Cotabato City na nag-i-exist dahil na-accredit ng city government. Dapat kayo, you exist dahil meron kayong halaga sa city government. So makasahan ba natin yun sa inyo? Yes! And I am very happy that the sectoral representation is almost complete. Wala lang ako nakikita ng youth. Meron tayo. Sino youth dito? Si Richard Senas? Si Kuya Mads, youth naman, ha? Aljaris. Si? Aljaris. Aljamis. Okay, very good. Binati ko lang kayo kagabi sa live ko eh. Di ba? Nung kumakain ba ako nung binati ko kayo? So Aljamis is going to represent the youth sector. Pero hindi po nangangahulugan na porket meron kayo mga sector. For example, urban poor sector ka. May napapansin kang problema sa transportation. Huwag mong ipaubaya kay transportation representative yung problema ng transportation. Ibig sabihin, binuo tayo bilang council as one. Yun nga lang, may sectoral representation so that pagka merong mga sektor na hindi napapansin, may magpaparating ng inyong hinaing, problema, o kaya suggestion. Pero hindi lamang ito puro issues and concerns. Pag tayo nagbigay or nag-raise ng concern, mas mainam siguro na merong karampatang solusyon na pwede natin pag-usapan at siya namang gagawin ng City Government of Cotabato. Asahan ba namin yun sa inyo? So how do they operationalize, Ma'am Noruda? Paano sila mag-operationalize? What is the duration of your meeting? Every month ba tayo magkikita? Every quarter kayo. And kayo nasa office nyo na under yung gastos for their meetings. Do you also provide transportation to them? Pag-usapan natin. Okay. So any support na kayang ibigay ng city government sa inyo, ibibigay po namin. No? Ang hiling ko lang talaga, kung meron issues among yourselves, hindi natin mayaalis yan. Wala talagang perfect. Si Perfecto nga, nagkakamali. Perfecto na pangalan niya. No? Wala talagang perfect. May mga pagkakataon talaga na may mga issues na hindi natin mapagkayarihan. Hindi tayo magkasundo. No? Pero ang hinihiling ko lang, idaan natin sa proseso yung pag-resolve. No? Huwag natin gawing personalan yung mga away. Yun yung nangyari sa amin noong nakaraan. So dapat natuto na tayo ng leksyon
na noong 2023 hanggang 2025 nagka-problema tayo because of personal differences and personal interests. No, hindi man kayo halal na opisyal, hindi man kayo nabigyan ng katungkulan sa city government, lagi po ninyong ilagay sa inyong puso't isipan that you are here because kailangan namin kayo para mas mapaghusay natin ang serbisyo sa Cotabato City. So muli, sa ngalan ni Vice Mayor Manag, ng ating mga konsihal, at lahat ng kawani ng city government, I would like to wholeheartedly thank you for your service to Cotabato City. Inshallah, we are looking at a brighter, more developed, more progressive Cotabato City with the help of the Cotabato City People's Council. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Thank you very much, Mayor, for that meaningful and insightful message. The points shared truly remind us of the importance of unity, participation, and shared responsibility in strengthening our community through the People's Council. At this moment, ladies and gentlemen,